Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Now, it's less than 2 months before the midterm elections. Let's check in on with COMELEC spokesperson Attorney Rex Zaudianco joining us live here in the studio. Hi, Attorney. Thanks for joining us today. Good morning po, Ma'am Finally, it's nice to see you, Attorney. Of course, what the viewers are seeing is the actual ACM, no? But of course, before Attorney Rex will take us through this and the processes, may konting update lang tayo. Attorney, kamusta na po yung update ng, for our upcoming midterm elections? Okay po, natapos na po natin nung nakaraang Sabado ang pag-iimprenta ng 68,500,000 plus na balota. Ang ginagawa na lang po ngayon, chine-check bawat balota, be-verify kung babasahin ng makina. Tuloy-tuloy din po ang training ng ating mga teachers. At sa Monday po, ide-deposito na po ng COMELEC ang lahat ng source codes sa Bangko Sentral in accordance with the Republic Act 9360. So, almost all set na. Yes po, all set na po. Iyo, kamusta naman po yung monitoring campaign po natin? Ano? May mga lumabag pa rin ba? And of course, kasi sa March 28, yung local election naman yung magsa-start ng campaign period nila. Tama po. Sa March 28, dalawa po ang mahigpit na ipapatubad, yung pong sa kampanyahan ng local candidates. At ikalawa po, yung mga ban on the public disbursement of public funds, ban ng social services, pati na rin po yung ban ng public works. Yan po yung mga bagay na papasok na. Bawal na rin po yung pong pag-appoint nang wala pong pahintulot ng COMELEC at absolutely prohibited na po ang promotion sa civil service. So yan po yung mga ilang papasok na pagbabawal by March 20. Pero Attorney, madami pa bang pasaway until now with regards to yung pagbibigay ng pera, campaign posters, vote violations, buying. vote buying, di ba? Tama po. Tuloy-tuloy yung kampanya po natin laban sa vote buying, laban sa illegally posted campaign materials. Kaya po yung ating Operation Baklas, localized po yan. Although may national coordination. So pag may nakita po ang ating election officers, agad-agad, kung di tatanggalin, padadala ng notice, patanggal yan. Bibigyan ng 3 araw, sumagot sila kung bakit hindi dapat kasuhan ng paglabag na Fair Elections Act. Yun naman po sa ating vote buying, tuloy-tuloy ang kampanya at nakakatuwa po. Pwede ko sigurong masabi, may isang digital platform na on their own ay nagsabi na nababawasan, imomonitor yung kanilang cash in, cash out na transactions. Ayun. So when you say, yung before last question, no, yung sabi mo yung pagbaklas ng posters at their own expense yun, no? Paano kung hindi po sila tumugon at sabihin nila, kalabang ko naglagay niyan? Dapat po patunayan po nila, kaya nga po makakatanggap sila ng notice. In 3 days mag-explain. Otherwise po, kukunin namin yan, ebidensya namin, kasuhan po namin sila. 2 bagay. Paglabag ng Fair Elections Act, it's an election offense, it's a criminal offense. Ikalawa po yung administrative case, yung disqualification. So, lahat naman po tumutugon. At nakakatuwa, pag minai-report, tinatanggal nila. Yan, warning sa mga kandidato. But of course, Eto that's na. why we're here with Attorney Rex. No? May isa pa tayong bisita, ang ating ACM machine. Dati ito sa VCM. Now, it is the ACM, which is Automated Counting Machine. Tama? Tama po, sir. Okay, Attorney Rex, now walk us through. I guess part by part para ma-explain, di ba? So, let's start with the most important. Yes. Ito, Attorney Rex. So this is a machine with the 14 inches screen. So malaki po yung talagang screen. Dati po kasi do sa PICOS, it's a 4 inches screen, 5 inches screen yung sa VCM. Now it's a 14 inches screen. Ang pinakamaganda po dito, pagkatapos yung pong bumoto at mamaya po, I think mas maganda na bumoto kayo, ipapakita po niya mismo ang balota na binutohan po ninyo. That's the most important feature. Yung pong ating botante, hindi lang aasa sa resibo, kundi makikita nyo po from the screen itself at pwede nyo pong galawin. This is a touch screen po na feature niya. Ikalawa, mamaya po siguro pagkatapos, isa pang feature niyan ay pwede niyang ipakita lahat ng balota po na pumasok. So pwedeng mag-audit ang nasa presinto nung lahat ng balota. So kumbaga, Attorney, parang wala ka ng excuse kung if ever may reklamo ka dahil sabi mo yung boto mo hindi nabilang. You had all the opportunities sa resibo and sa actual monitor to see who you voted for. Tama po. Sabi nga po namin, dun sa dating dalawang sistema, maliit ang screen, pag boto mo, thank you. Your vote has been cast. Uwi ka na. Nung nagkaroon ng resibo noong 2016, labas ang resibo sa screen, thank you, your vote has been cast. Ngayon, pakita sa iyo ang mismo mong balota. So, i-ensure na. Okay, so this is the actual machine. This one is just the bin, no? Where all the votes come in. Tama po. Okay, so ito yung machine. Ito isa pang medyo natuwa ako, itong battery. Kasi may issues of brownout. Correct. Noon. Ngayon, pwede pa ba? May issue pa rin ng brownout pero mapatunayan po natin sa pamamagitan ng isang maliit po na battery. This is a lithium-ion battery na custom-made. At 1 bar po niyan, kayang tumagal ng mahigit 14 hours. That's the minimum requirement. So pakita natin ha, it's 1 bar, 14 hours, 6 bars. It was tested by the DOST po kasi ang minimum operations po namin ay 14 hours at ang kinonsumo lang po noon 1 bar. It has 6 bars po. So kayang-kaya. At na-test po namin ito nung kami nag-mock election sa Sulu. Ongoing ang botohan, nag-brownout tuloy-tuloy, seamless. At kung makikita nyo po ngayon, Ma'am Angela, Sir Diego, walang nakakabit po sa kuryente.
All alone po. Battery lang po siya. Stand alone po itong sistema. So roughly 4 days, no? Yes, kayang-kaya po. Okay, itong may ibang pyesa, para ma-explain lang sa mga viewers natin, what are these? Ito, Spokes, ano to? Opo, una po sa lahat, itong headphones. Dati po kasi yung ating po mga visually challenged at visually impaired na kababaeng botante, ganun pa rin naman po ang pamamaraan ng pagboto. Meron pang assistor, whether kapamilya mo, kapitbahay o pinagkakatiwalaan mo teachers. Siyempre, hindi naman po nila makikita ang balota, so tutulungan sila mag-shade. Pero dati kasi pag feed ng balota, wala na, hindi rin nila mako-confirm. But this time, susuot nila ang headphone. Pagpasok ng balota, babasahin po kung sino yung binotohan nila. So, alam nila na nabotohan talaga ng assistor nila yung gusto nilang botohan. Nandun po yung confidence at yung assurance na, ay, naiboto ko yung gusto kong mabotohan. nice. So this is for mga voters na hindi kaya nila makita yung Tama po. Okay, very good. That's nice. And then this one, The clicker po, ito po dun sa visually impaired din, sa gagamitin po natin ng direct recording electronic. Dahil dalawa po ang kaya nito. Pwede siyang sa pamamagitan ng papel, pwede rin po siyang touchscreen na pagboto. Ngunit sa Pilipinas, dahil sinusunod po natin yung paper-based system, may papel po tayo. Pero pwede rin po kasing gamitin ng COMELEC doon sa mga kakonte, katulad sa overseas, na direkta na. Touchscreen na lang po nila, pipindutin nila yung ating balota. So, paano po yung mga visually impaired doon? So, sa pamamagitan po ng combination ng headphone at clicker, pwede po silang mag-navigate sa screen. Sinasabi po sa kanila saan na pupunta sila at pag ready na silang bumoto, pipindutin lamang po ito. Kung hindi pa, yung X para po makalipat sila. okay. So parang Opo. you covered all bases, no? Galing. Tama po. Okay, isa sa pinaka-critical. Wait, ito muna. Hindi, mamaya yan. Sa startup yan eh. Okay. Isa sa pinaka-critical ng parte ng election and I think one of the most important parts of the election. Attorney, of course, the ballot. Ang ating balota po, Sir Sample Diego ballot, Angela. ha? So kung makikita nyo po, una sa lahat, ang balota manipis. Because this is just 100 GSM po. Yung dati natin ginagamit, makapal, matigas, 160 GSM. Okay. So anong advantage? Bakit po tayo lumipat sa manipis? Una po, cost. Napakalaki ng natipid po natin sa mas So mas manipis na manipis papel. siya. Pag shading niya, hindi tumatagos naman. Pwede pong tumugos, wala namang pong problema. Okay. Sinasabi nga po namin, i-check po ninyo. Pakita po natin. Ang bilog sa harapan, kahit tignan mo sa bilog sa likod, wala pong magkatapat yan. So regardless kung magkaroon ng bleed-through, wag po kayo matakot. Hindi po totoo na pag bumoto kayo sa harapan, tumagos, mabobotohan sa likod. Ito po ay by design, by architecture, wala talaga magkatapat. Isa pa po, pagka po kasi 100 plus GSM, kailangan po natin mag-import. So ito po ngayon, Philippine-based, Philippine source, natulungan pa natin ang industriya ng papel sa Pilipinas. So ready na siya. Tayo. Ready na po tayo. Okay, talk us to the Cheaper. features, Okay. Attorney. So may makikita po kayo una dito, malaking security feature, the QR code. Isa po yan sa pamamaraan para ma-identify ng makina na itong balota na to ay para sa kanya lamang. Dahil yung balota na ito, halimbawa, para po kay Balite Rodriguez Rizal, ay supposedly at dapat basahin lang ng ACM para sa Balite Rodriguez Rizal. At kaya nga po kami hindi natatapos sa pag-imprenta. Lahat ng balotang gagamitin natin, idadaan sa ACM na para sa kanya, masigurong babasahin siya at hindi babasahin ng kabila. So, wait, before we move on, 1:1 tayo. So, 1:1. So, kung magkamali ako, kunyari, napunit ko, napegas ko, or talagang wala na. Naku, Hindi wala na sumunod po. sa instruction. Hindi sumunod sa instruction. Opo, Oh. kasi po, Oh, wala mag-ingat pong kayo. sobra. Pag Oh. nag-imprenta po ang COMELEC ng balota, nakabantay ang Commission ng Okay. Audit. Hindi po kami pwedeng magpasobra. Isa pa, yung security feature po, pati ang National Printing Office, meron silang phantom marks, may microtext, meron po kayo makikita sa kabila, sa baba pa ng mga QR Pakita ko codes. lang, Ito yung QR Lahat code. po yan ay may equivalent, dala-dala niya ang ballot ID, Okay. dala-dala niya ang serial number. So ito pong balota may serial number pero hindi natin nakikita because naka-QR code. So malalaman po ng ACM kung nabasa na yan o hindi pa. Pero who can scan the QR code? It's the ACM. The ACM, Yung pong okay. QR codes na yan ay nakaprogram dito sa ating ACM. So imposible at hindi ubra na mabasa ng 2 beses ang parehong balota. At kung gusto niyo po, mamaya masubukan natin yan. Of course. And of course, para lang malinaw sa public, okay, on the front page, we have the senators, for the senators. Underneath, we have the House of Representatives, provincial vice governor, mayor, councilor. And then sa likod, attorney, we have party list, no? Party list, Oh, opo. isa lang, di ba? Isa lang po. Okay, let's talk about thresholds. Di ba pag shading, I think before, ilan percent So, noon? nag-start po tayo sa 50%, bumaba ng 25%, ngayon po ay nasa 15% po tayo. Pero sinasabi nga po namin, huwag nyo na po itindihin yung threshold. Pag boboto po tayo, i-shade nyo po ng Basta sa loob ng shade. Basta sa loob po ng shade. Bakit po? Para walang pagdududa. Iba, natuldukan lang, iniisip pa niya, babasahin ba o hindi. Para wala po yun, i-shade po natin yung bilog. Kasi I think, attorney,
kinakabahan yung iba pag lumampas sa circle. Kasi nung panahon sa school, pag lumalampas mo, nagagalit si teacher. Nako, hindi po. Huwag po kayong mag-alala. Kung lalampas man po kayo, again, paulit-ulit namin sinasabi, magkakalayo po ang bilog. Hindi naman po binabasa yung ibang parte na walang bilog. At kahit po lumampas kayo, pag tinignan po natin sa likod, wala pong katapat. Kaya huwag po kayo mag-alala. Kung nais nyo pong shade ng buo, lalampas ng konti, hindi po problema yan. Huwag naman po sigurong guguhitan na parang ganun dahil yun po magkakaproblema talaga. Magkakaproblema. Ayan. Okay, let's get to... Tapos kapag, one more wait time lang po. Sorry, go ahead. Kapag mali naman yung pagkakalagay, hindi naman siya mabibilang, 'di ba? Tama po. Ganito po, no? Kung hindi shinade. Yes. Kung sakali man po mamarkahan sa ibang parte, pero hanggat maaari, wag, hindi naman po bibilangin yon. Pero ang bilin po namin, please po, pakialam na, pakisigurado nyo yung pagboto dahil wala po itong X function. Wala po itong pagbabago ng isip. Pag yan po ay na-shade nyo na, boto na yan. Kaya po doon pumapasok yung pag sumobra ka, 12 senador, nabotohan mo po, 13 or 14, wala pong bibilangin ni isa sa boto mo. Sayang That's yun. overvote. Sayang po yun. So kung naka-14 ako, wala pong zero bibilangin out. kahit isa. Pero kung kulang, at that's undervote, wala pong problema. At Okay huwag po lang. kayo mag-alala, nag-overvote kayo sa senador, sa ibang parte, hindi naman, no problem po yan, bibilangin po yan. Hiling lang din po namin lagi, meron po kayo makikita sa gilid. That's what we call the timing marks. Okay. Huwag po susulatan, huwag po pupunitin, huwag bubutasan, huwag pong gagawa ng kahit anumang marka dahil pag yan po ay nasira, ire-reject po ng makina ang inyong balota. Bakit? Para saan po yan? Titignan nyo po, lahat ng bilog ay may katapat sa kaliwa, kanan, taas at baba. Okay. Yan po ang kilala ng ating ACM. Di naman niya po kilala kung sino mga kandidato. Yung bilog lang po ang kanyang kinikilala na katapat. Doon niya, ayun. So nakikita ko, every name para may katapat siya. Tama Tapos po. doon niya binabasa. Doon niya po binabasa. Ayan, interesting ang features niya. Parang layo ng pinagkaiba, ano? Oo, kaya that's why, 'di ba, attorney, kailangan kung pupunta kayo sa presinto para bumoto, ready na yung listahan ninyo. Ay, ito, Tama po. Para hindi sila May magkakamali. ipapamigay po kami ng voter information sheet. Asahan nyo po yan. Hanggang April matatanggap nyo. So hindi nyo na kailangan po yung sample ballot dahil mismo sa voter information sheet, nandun pangalan mo, nandun ang address mo, kung saan ka bobotong eskwelahan at ang listahan ng kandidato. Yun na po ang gawin ninyong palatandaan Parang at kodigo listahan. nila. Ayun. Kodigo nyo na Pero po yan. before we move to the machine, ito lang, linawin ko lang. Ito yung pens ng Comelec. Can you bring your own pens or you have to use this? Ito po ang kailangan yung gamitin dahil po ito ay kamatch ng ating papel, yung drying time niya para po hindi tayo magka-problema na nagkakaroon ng smudges. So pakiusap po namin, huwag kayo magdadala ng inyong marker. Sufficient po ang number ng marker sa bawat presinto. Ayun, so bawal po magdala ng sarili nyong pen kasi baka may magkamali. At pag inabot po ang balota sa Ito, inyo, ito. ay Ay, kasama folder. po ang ballot secrecy folder, kasabay pong iaabot ang marker. Pagkatapos po ninyong bumoto, pakibalik lamang po dun sa ating electoral board yung nagamit ninyo, folder at marker. Okay, let's move on to the exciting part. Now, of course, to start up the machine, we have these cards here, no? Attorney Rex, walk us through this. I see 1, 2, 3, 4 cards. 5. Bakit kailangan ng 4 cards to start the machine up? So kung makikita nyo po, nakapangalan sa ating chairman, poll clerk at third member. 3 po ang miyembro ng electoral boards. Hindi po gagana ito nang hindi po nagki-key in using the smart cards and at the same time keying their PIN, yung kanilang personal So, all 4 identification cards? number. 3 lang po. Yung zero out, ito po ay kinakailangan natin din bago po ang halalan, Sir Diego, Ma'am Angela. 3 days, 5 days before the election, ang machine ay nandun na po sa presinto. Itetest ng ating mga teachers using the final testing and sealing ballot. So ano po yun? Parang election day scenario. Kasama ang watchers, kasama ang teacher, boboto sa 10 balota, ipapadaan dito, generate ang election returns. Tignan natin, tama ba? Manual na bilangin ng boto, tignan sa ating resulta. Pag nag-match, yan na po yun. Accurate na, good to go, isi-seal, isi-zero. Kailangan i-zero dahil pag day of elections, ipapakita, Walang laman. So yung prior to the elections, ito ang card ang gagamitin. Ibang tao yon. Hindi, sila rin po. Sila rin. So ito po, hawak na po ng ating electoral boards. Hindi po nila pwedeng ipamigay sa ibang tao yung Okay. kanilang personal identification. So attorney, kumbaga, calibration of machine to check kung properly That's correct. calibrate. Okay. At hindi po uubrang isang tao lang ang mag-ooperate ng machine. Kung makikita nyo po, at least 2. 2 po sila na kailangan mag-key in ng kanilang mga codes. Ito, RS member. Ano yung RS member? Opo. So ito po ay yung poll clerk, chairman, tsaka yung third Wait, member si po Chairman yan. Garcia to. Ay, hindi po. Yung po Ano chairman ba, ng electoral Ilinaw board. ko lang. okay, okay. Mahirap yun eh. Ang Mahirap yun, daming akala ko. sabay-sabay sa presinto. Opo. But to start Hindi the kaya. machine, isa lang kailangan. Hindi po, kailangan po All- dalawa. Lagi pong Dalawa. majority, at least 2. Hindi po pwedeng iisang tao lang makapag-start up ng ating makina. Okay, so that's, you wanna start it up? Yes po. Okay. So kung makikita nyo po, may privacy screen siya. So may utos po ang ating mga teachers
features na dapat ipwesto ito nang hindi makikita ng kahit sino man, sila man, watchers, botante, yung boto dahil nandaan nyo, lalabas pong makina. So for our purpose, tanggalin ko lang muna yung privacy screen para madali nyo makita. So dito po makikita nyo, dun sa ating makina, ready na po siyang tumanggap. At kung makikita nyo po, meron lang pong isang balota na laman dahil kanina po nag-test kami. Yes, that's right. Yan. So pag boto nyo po, bibilangin dito sa parte na to, ilang balota po ang tatanggapin. At dito po mismo ay papakita yung ating balota. Siguro po, habang nag-aano tayo, i-run down natin, pwede na rin po kayong bumoto. Pero for perspective muna, attorney, no? Yung dating monitor, kalahati nito or less? Hindi po, maliit lang po. It's a 4-inch screen. Tsaka nakahiga po siya. So ito po ay pwede nyo i-tilt, depende kung yung ating botante medyo matangkad, medyo hindi katangkaran. Pwede po, ito po very useful dun sa ating persons with disabilities. Dahil dahil kailangan nila ng nakatayo. So pwede po yan, pwedeng i-request yan na itayo o ibaba. Isa pa po na makikita nyo dito sa ating makina, yung ating ballot box po, siguro mabanggit ko na rin. Tinest po natin using po yung ating napatulong tayo sa persons with disabilities. Kung sila ay naka-wheelchair, merong crutches, may assistive device, sila ba mismo ay kakayanin nilang sila ang magpasok ng kanilang balota? Dahil ang sabi po namin, huwag nyong ibigay ang balota nyo kahit sinong tao, kahit teachers, kayo mismo ang magpasok, mag-feed ng balota. At na-test po natin, kayang-kaya po using the wheelchair. Okay. Sige, It's siguro good that we include our, yung mga kapatid natin. Inclusive. And the PWD kasi yun community. Yun ang naging issue before, attorney, is medyo nahirapan sila. Yes, But of course, ngayon, what we want to do is, of course, we wanna try it, pag, kunyari, perfect ang pag-aboto, walang error, tapos sasadyain natin later on para makita natin yung reaction ng machine. Yung sabi mo, pag 14 senators binoto, testing din natin yan. Baka, so, mag-test po tayo siguro ng isa na mag-overvote tayo. Ako po, lalagyan ko itong isa na dudumihan ko yung dito ka, gilid. attorney, para makita natin. Ayan, dudumihan ko po itong gilid na yan. Tignan po natin. So, boboto po ako. Tama naman. Maglalagay po ako. Dalawa lang muna para po walang overvote. So, kumbaga po, valid yung aking pagkakaboto. Nagkataon lang na dinumihan ko itong gilid. Ayan. So, kung titignan po natin ngayon, pag ipapasok ko, dahil ito po, ready na tumanggap. So, ipakita natin. Ano ang mangyayari? Mangyayari ba yung sinabi ko? At mapansin niyo po, napakabilis. Bilis, 200 millimeters per second, tinitignan niya ang balota. Scanning ngayon, bine-verify niya kung para dito. It only takes 14 seconds po dahil bine-verify niya po yung balota. Tinitignan, ayan ang sinasabi ko po. Pag dinilisan niyo po, skewed or contaminated, i-reject po yung ating balota. Hindi ka na makaboto. Kaya po, nakikiusap po kami, huwag niyo pong dudungisan ang inyong balota. Tignan niyo. Tama naman po ang pagkakaboto ko. Lumampas ng konti pero tama, tumpak ang bilang pero dinumihan ko ang gilid, i-reject ang balota. Wala na pong kapalit na balota ang ibibigay sa inyo. Paano pag nagusot? Kung magugusot po, wala pong problema. Siguro, lukutin po natin ng konti. Huwag naman po yung mapupunit siguro. No? Pero kung simpleng magugusot lang po, hindi po issue yan. Sige, I will try. Ito muna kay ano. Sige po, habang bumoboto po kayo, pwede rin pong sabayan ko na. Oo, I wanna ito po ay sasadyain kong tumagos. Ikaw, mag-undervote ka, Angel. Tatagalan ko po ang pagboto para makita po natin, pinatatagos ko po sa likod. Kung makikita nyo po, tumagos ngayon ang aking boto, pero tingnan nyo, wala naman pong katapat eh. Okay. Yan. So bumoto po ako ng isa, bumoto po ako, sabihin na natin na 2, 3 dito, 4. Tama ang pagbilang. Lalagyan ko po ng overvote. Sabi po kasi sa governor, isa lang, ngunit lagyan ko ng 2. Ano po kaya ang mangyayari? Sabi po dun sa mayor, dapat isa lang, lagyan ko rin po ng 2. Tignan po natin. So sa balota pong ito, ang makikita natin una, yung pagkakatagos ng aking boto. Okay. Pangalawa, meron po akong overvote, meron akong undervote, meron naman pong tama ang bilang. So tignan po natin. So ulitin natin, tama ang bilang sa mayor, overvote sa vice mayor, overvote sa governor, walang boto sa konsihal, pati dun sa provincial vice governor. At sa party list, dito po sa senador, kulang din ang binotohan ko. Yan. Pagdating naman po dito, tumagos yung aking boto. Tignan po natin kung bibilangin siya. Ayan. So kung makikita niyo po dito, ang unang mangyayari, unang mangyayari po niyan, i-scan, titignan niya kung para sa kanya yung balota na yan. Ang susunod po mangyayari, ilalabas yung resibo. Napakabilis din po ng paglabas ng resibo niyan. Ang botante po, kukunin niya ang resibo and then kasunod po niya na ipapakita yung ating balota. So nag-generate na. Ang kasunod po nito ngayon, eto na, hawak ko ng resibo. Pero bago natin tignan po natin ang balota. Ayan po ang mismong balota ko. So yung party list ko po, kung makikita nyo, ayun yung binotohan ko nag-iisa. Oh, naku, napindot ko po. Sorry ha, ulitin na lang po natin mamaya. Pero kung makikita nyo po, ilan ang binotohan ko, senador? 4.
At yun po Kita yung natin binilang na yung 4. resibo, Nag-undervote siya. Sa party list, tama ang pagkakabilang, isa lang. Member of House, isa. Nag-overvote ako sa governor, wala akong binotohan sa vice governor, wala akong binotohan. At sa mayor, nag-overvote po muli ako. So, eksaktong-eksakto po. Kung anong ginawa mo, Kung ano po yung ginawa ko, at mamaya po, ipupulap uli natin yung balota dahil hindi ko na ipakita. Sa review po natin, ipapakita ko po muli ang balota Okay. nito. So, itatabi ko po dito yung resibo. Wait lang. Kasi Ang Angel importante nag-vote. kasi, ang importante din also, that we need to know, bawal magdala ng cellphone. I mean, bawal kunan. Yeah. Diba, Tama po. ng cellphone yung screen. Privacy yan. Opo, tama po. At we have to maintain the sanctity of the ballot. So kayo man po ay may dalang cellphone, hindi po pumunta kayo ka muna. papayagang gumamit. Pero yung pong sinasabi ko mamaya sa ballot review, pagkatapos po nito, ay picturean nyo po, i-video nyo, papahintulutan po namin kayo doon sa ballot review. Okay, now, Sige. testing natin Ngayon, boboto anong siya. gusto niyo Nag-undervote gawin ka. Bagong balota na po, Bago. Angel, if you want. No, ito, akong gumagawa Mag-under nito. ka. kayo po ba yan? Tapos gusto ko rin 1, 2, i-testing, 3, 4, 5, attorney, 6. pag sabi mo kasi ang threshold 15%. Yes. Diba? So let's say I vote 12, tapos aksidente, nadaplis na ng pen isang butas, nasa 8, 9, 10%, 13, pang 13 yon. Opo. Magiging valid pa rin yun. Opo, magiging valid po siya kasi pagka po ang pagkaka-estimate o pagkakabilang ng ACM ay talagang umabot sa 15%, bibilangin at bibilangin po niya yan. Yan po ang sinasabi namin. Ano, kaya po nakikiusap kami, wala na po yung tuldok, wala na yung check, wala na yung X, i-shade nyo na po ng buo. At kung nakita nyo, kanina po yung balota ko, lumampas-lampas, pero tama pa rin po ang pagkakabilang. May tagos, Yes. walang problema. Gusto ko maglagay ako ng check dito para makita natin Sige kung po. babasahin. Pero attorney, what is 15% in terms sa visual? Para alam ng kababayan, Sa totoo lang po, dahil napakahirap ng mata ng tao compared sa makina, kung titignan nyo po yung maliit na bilog na yan, Yes. talaga pong i-estimate natin yung 15%. At and I will tell you po, napakahirap. Kaya nga po ang sinasabi namin, para walang ambiguity, para walang question, shade nyo na lang po ng buo. pero testing natin, siya binoboto niya ang buo. Ako, tuldukan ko na lang lahat. So po, tingnan po Tingnan natin. natin, Tandaan po natin, yung markers po natin, medyo malaki po yung tip. Okay. So paari pong sa isang tuldok niyan ay umabot na po sa 15% at bibilangin na po yun. Kung titignan nyo po, ganun po kasi ang pagkakadesenyo ng ating pen, medyo malaki po ang tip. Okay. So ito binoto ni Angel, tingnan nyo. Yan. Yan. So, Yan. nilagyan ko dito, attorney, nilagyan ko ng isang check. Tignan ko kung babasahin. Yan, check. Pero ito, parang undervote ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay lang mag-undervote. Wala pong diba? problema, kalayaan po ninyo yan. Malinaw. Okay, kabila, para makita bago natin Yan, party ipasok. list isa lang dapat. Party list. And tama yung sinasabi ni attorney, 'di ba? Pwede siyang tumagos yung tinta, pero hindi siya tatama dun sa kung saan ka pwedeng Wala po mag-shade. talaga. So Okay. hindi siya bibilangin ng Pero mas. kung titignan nyo rin po, Ma'am Angel, yung pong normal yung pagkakashade nyo, walang pagtagos. Pero kung wala. talagang magtatagal po tayo, kahit anong papel po yan, tatagos talaga. Oo. Oh, boto. Okay, eto na. The moment of truth. So again, Ay, medyo gugustutin ko. gustutin nyo po ng konti. Kung gusto nyo po ang Ay, pagpasok, nagusot. Ganon. galing sa baba, galing sa likod, pwede pong 4 orientations. Pwede pong mula ng ganyan, patalikod, pwedeng paharap, babasahin po ng Nagusot ACM ko po ng yan. konti. Yan. Opo. Kung gusto nyo nga po, simulan nyo naman sa bottom Pwede. para po pabaliktad naman yung pagkakapasok So any nyo. direction, attorney? Any direction po yung wag lang sideways po kasi hindi talaga babasahin. At kung napansin nyo po, medyo patagilid ng konti na naipasok ni Ma'am Angel pero kusa po siyang dumiretso. Oo, kinuha siya. Binerify po, mabilis. Again, 200 millimeters per second. In comparison po dun sa dati, 70 millimeters per second lang po yan, kaya medyo Ayan, mabagal. saving vote result sinisave. na. So, Ma'am Angel, paki-ready na po. Dahil kukunin nyo na po ang inyong resibo. Tapos po, pakitignan po, in 15 seconds yung page 1. Galawin nyo po yan. Pwede nyo pong galawin. Then, yan po, yung mga tama. binotohan Ayan nyo. yung mga Yan binoto po. ko. And Then, then, meron may po kayong, check. yes, nakita po natin, Nakita. lakihan po natin. Ayun, Ayan. yung check po Ayan niya. yung So, check. may counter po yan, 3, 2, 1, lilipat po dun sa kabilang page. So, yung pong binotohan ninyo, pwede nyo Isa tignan. lang. Ayan. Ayun po. So, kitang-kita. Okay. So, ma'am, pag chinek nyo po ngayon, Hindi na boto yung may check, no? Tama ba? kasama po siya. Kasama so, pa 1, rin 2, siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have voted 8. Tama lang po Okay. siya. So, yun po yung sinasabi namin na talaga pong nakadesign yung pen natin na umaabot lagi sa threshold. So, pero mas maganda bilog pa rin. bilugan nyo na po. Ng Ayan. Okay. Ito, And tignan nyo yung balot ito ko. nga, ah. Lukot po ang inyong balota. Nilukot po lukot, nyo sadya, kinain pa rin pero naman. pumasok pa rin Pumasok po. pa rin. And then this one, hindi to dapat pakita din kahit kanino, kahit Hindi sa po. member ng Comelec. Opo. Tama po. Tapos kami Tama ang po. maglalagay dito. Ihuhulog po dito sa ating receptacle. Pero Ma'am Angel, hawakan niyo po muna yan. Dahil sige. gusto ko ipakita sa inyo isang feature mamaya
tiwala na kaya natin ipakita yung balota ninyo in 2 weeks. Sige. So, pero tayo pong botante, ihuhulog po yan. Dati po, improvised o kaya yung yellow ballot box na medyo mahal, para makatipid, meron na pong receptacle na sarili. Yun. Okay, Diego, your turn. Ayan, ito, kita mo yung, okay, attorney, tingnan mo yung balot, ha? Tuldok talaga yan. Tama po. Let's see, pakita natin tuldok. So, yan po yung sinasabi po natin. Pakita mo muna, para makita yung para threshold. makita po, yan. So again, sinasabi nga po namin, medyo makapal ang tip ng ating pen, na yung maaring pagkakatuldok ninyo ay paari ng umabot sa 15%. Kaya nga po sinasabi natin, iwasan na natin. Pero tignan natin kung babasahin. Attorney, assumption, kaya ginawa ko talagang dinikit ko Dinikit lang. So, let's see kung let's see kung babasahin po. So makikita nyo po, pang-apat na balota natin yan, may counter. So yung mga watchers natin, pwede pong ma-check lang. Huwag lang titignan po yung mismong pagboto. Okay. So, bine-verify niya. Every time po yan, i-verify, isa-secure at isa-save niya bilang patunay na talaga pong nai-record. So, tignan po natin sa resibo kung binasa. Yung kanyang binoto. Meron pong isa na binasa, meron pong isa. Ilan po ba yun? Dalawa po yun, di ba? Yes, dalawa sa senator. Yan. Meron pong isa na binasa, merong isang hindi. Dahil yung isa po, kung makikita natin, medyo malaki compared dun sa isa. Yan po ang sinasabi namin. Kesa po magka-problema po tayo. Babasahin ba o hindi? Agam-agam, i-shade nyo po ng buo yung ating ano. Okay, so attorney, kasi ginawa ko, tuldok lahat. So in general, the tip of the pen is less than at least 15%. Opo, siguro po, kung talagang manipis na manipis, it would be less than 15%. Pero normal na tuldok na gano'n, it will be equivalent para to 15%. Mas madali So malinaw ha, shade. Mas madali na intindihin natin mga kapatid, shade it properly. Yun Siguro na lang po isang feature pa rin na nais namin pakita sa inyo na aside from the battery o kaya kuryente, wala pong ibang nakasaksak sa makina. At ito po yung sinasabi namin, this is a standalone automated counting machine. Ito po yung transmission device at malinaw po sa COMELEC resolution, sa general instructions, sa training ng teachers, training ng watchers, na hindi po ikakabit ang transmission device except at the point of transmission. So mula po ng pagboto natin mula 5 a.m. hanggang sa matapos 7 p.m. or beyond, kung may botante pa, walang nakasaksak na transmission device. Ang transmission device po natin ay isang dongle na meron pong lalagyan ng SIM card. Kung malakas po ang signal ng telco sa inyong lugar, kung mahina naman po, gagamit tayo ng satellite communication device, Starlink. Ang critical kasi dito, attorney, no, is how many seconds will it take to transmit? Kasi yan ang kine-question ng mga kababayan natin. Baka during the transmittal, doon may papasok na hacker. Dalawang bagay. Una, it takes only millisecond. So kung gaano po kabilis tayo mag-text, practically ganong kabilis lang po ito. Naka-virtual private network po tayo using industry standard securities and encryptions. Yeah. At ikalawa, sinisiguro po namin, bago mag-transmit ang bawat ACM, ay nakapag-imprenta na ng unang siyam na election returns. So yung election returns na i-distribute na yan sa watchers, na ipaskil na sa presinto, by the time na mag-transmit, pwedeng ma-check ng mga tao sa presinto, tama ba yung na-transmit? And we can check it in so many ways. Una, meron na pong server ngayon. Dati isang transparency server. Ngayon po may sarili ng transparency server si Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, PPCRB, si NAMFREL at si Media. At ika-anim pa nga po ang COMELEC. Yung server ni COMELEC ay naka-mirror sa DICT. At bukod po doon, yung mga tao na hindi makakapunta sa servers, ilalagay po namin real-time ang resulta, lahat ng resulta sa presinto sa isang dedicated election results website. So ikaw, taong bayan, tignan mo na nasa labas sa presinto na election return. Tignan mo yung boto. Then go to the internet, go to the website, tignan mo kung pareho. Ikaw, watcher ng ating political party, i-check mo sa party mo kung ikaw ay dominant majority party, anong na-receive nyo dyan sa server. At tignan mo rin at the same time, doon sa sinasabi naming website. At tignan mo rin sa DICT, pwede kang magtanong, napakarami pong pwedeng tanong kung pareho yung natanggap. Okay, para malinaw, no, para sa mga kababayan natin, kasi mahirap yung may kumakalat na chismis. On the day of the election, when the last vote is count, how much longer after that, bago mo ipa-plug mo ito, diba? Tapos itatransmit mo. How long after the last vote is count? Mabilis lang po. So at 7 p.m., kung wala ng botante, we close the voting. Okay. And then it takes less than 5 minutes to generate the first 9 election returns. Local and national. So yun muna i-generate. At saka pa lang po uutusan yung electoral board ng machine. So it's a step-by-step process na hindi mo pwedeng skip eh. At sasabihin ka, do you want to transmit? Dahil at that point, kailangan mo siyang ikabit. At dun mo lamang po ikakabit yung transmission device. At pagkatapos pa po nun, na-transmit mo na, susunod naman i-imprenta yung 21 election returns dahil sabi ng batas, dapat 30.
Yes. Yung election returns. At kasunod na po yung imprenta, yung ating logs, yung statistics. So, ang dami pong redundant ways para makita natin kung tama. So milliseconds ang Yes, transmission. at may bago po kami. Ano Kung pa? mapapansin nyo po mamaya, pag tayo nag-generate ng election return, yung pong election return may QR code. Okay. Para saan yung QR code? Binigyan po namin ng dataset ang PP Survey at ang NAMFREL. Nakapag-develop sila ng sarili nila ng phone-based app. So yung watcher po nila, dati po ang quick count, ganito eh. Halimbawa, ito po yung election return. Yung watcher na may hawak ng election return ni NAMFREL at PPCRB, kukunin ito at dadalhin sa Maynila. Tsaka nila bibilangin mano-mano at okay. i-compare sa transmission. Ngayon po, dalawang bagay. Ganun pa rin, dadalhin pa rin sa Maynila. Pero yung watcher, using cellphone, scan. So mabilis makakarating sa kanilang headquarters kung ano yung laman ng election return. Okay. So pati yung PPCRB at NAMFREL real-time makapag-check transmitted results sa server nila at yung tinransmit ng kanilang watcher. Meron pang papel. Meron pang papel. Okay, later on, we will generate the... Yes, election return. But before we go, quickly lang, how many minutes or Yun nga hours eh. ang resulta? Ng Tayo po ay eleksyon. bumoto. Kung napansin nyo, hindi tayo nag-oras. Pero kung alam na po natin, bobotohan natin, it takes less than 3 or 4 minutes The whole para process matapos per ang voter. isang botante per Per voter. voter. Yung pong proseso mamaya, titignan nyo, wala pa po siyang 10 minuto. Kaya nga po in-expect namin, walang aberya ang makina, lahat nakapagsimula sa oras, by 8 p.m., baka po alam na natin. Alam na natin kung sinong Kung nanalo. Yan, sino ah. pong nanalo. Dahil po yung per precinct ang makikita nyo sa election result Ganun website. kabilis. May pull down pa po yun. Makita nyo ang boto ng bawat kandidato sa inyong presinto. Right. Pagbalik natin, we will see all of that. Yes, don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Ang hawak namin ngayon ni Angel is... National. Ito yung election return. So for those who just tuned in, we are still joined by Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco para po sa ating sample demo ng mangyayari sa midterm elections. Ito ang hawak ko is the local election return. Ito national. Now, what is the election return? So, ang local election return po involves the gubernatorial positions, kung meron naman po, bumoboto kayo sa lalawigan, mayors, sangguniang panlalawigan, panglungsod at pambayan, Kumbaga, at yung summary. House of Representatives. Ito po yung lahat ng kandidato at nilalagay lahat po ng boto na tinanggap nila. Ilang kopya to? Ito po ay siyam. So, in-stop ko lang po ngayon dahil first 9 para po makatipid sa papel. Yes. Pero first 9 po yan. Okay. At that point, di ba sabi ko po kanina, pagkatapos mag-imprenta, lalabas po yung transmission part. Okay. Pwedeng pakilagay nga po uli. See, dahil po merong minimum number of seconds, kailangan po mag-key in muli. At kung makikita nyo po, huminto ang makina pagkatapos po ng first 9. Dahil ang purpose po nun, tatanungin niya kung tayo magtatransmit. Dito po, malinaw sa screen ngayon na nakalagay, do you want to transmit? At that point po, tsaka pa lang ilalagay ito. Ngunit dahil wala po kami nakabukas na server, wala pong gumagana na SIM cards ngayon, dahil nakasilyado po ang ating server, skip ko na lang muna po ito. Pero Para normally po, start transmission. yes, Okay. skip ko lang muna po siya para po tayo tumuloy sa pag-iimprenta ng next 21 election returns. Dahil ang sabi po ng batas, 30 election returns in total. Pero kailangan namin i-break 9, transmit, print ng 21. Ang purpose again, para po bago kami mag-transmit, may hawak ng election returns on the ground na pwedeng i-check kung tama yung na-transmit. So ito, attorney, 14% pa lang siya. So 29 pala, ang bilis. So, medyo mabilis so dapat po siya. 100%. Yes, opo. Okay. So, ang mangyayari po kasi niyan, gine-generate niya po yung ating election returns. Katulad po nito, sinusuma niya. At makikita niyo po, kumpleto ng detalye. At yun na ipangako namin kanina, may QR code. May QR code. Yan po ang gagamitin ng ating PP Survey at NAMFREL para sa kanilang phone-based app, mabilis papunta dun sa kanilang quick count sa headquarters. Dadalhin pa rin nila ang papel na election return. Ngunit para doon sa quick count na nagbabantay, kita na po natin kagad. Ito, I'd like to show the summary. Ito yung summary na sinasabi ni spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Yan, kita mo. Number of ballots cast, counted, 4. Diba? Voter turnout. Pati turnout meron. Yes. All right. Tapos number of misread ballots, 1. So, it's a summary of all the events that happened sa machine. Meron po akong papakita pa sa inyo. Pakitignan po yung tinatawag natin na rejections. Kung makikita nyo po dyan, meron po tayong sinasabi po na misread at invalidated na ballots yung na-reject. Natatandaan nyo po yung isang beses kanina na balota Yes. na hindi po binasa, nakalag po dyan. Nakalag. So ito na po yung pag-imprenta ng next set of 21. So ito po hindi kayang pigilan talaga ng ating mga teachers. Kailangan pong i-imprenta. Ngayon lamang po pinigilan ko para po makatipid tayo sa papel. Sayang. Opo, sayang Sample naman lang po. kasi naman ito. Sample po ito demo machine. Ano na question lang, attorney, no? Di ba, kunyari, may misread ballot. Tapos ako si poll watcher ng partido. Teka lang, bakit na misread yung ballot na yun? Tingnan nga natin.
hanapin mo yung balot dyan, kunyari sinabi niya. Gusto ko makita yun. Hindi Wala. po magaganap Hindi yan sa pwede. halalan. Ngunit pwede pong gawin yan sa isang election protest. Okay. At yun po, napaka-importante ng mga resibo dahil yan ay pwedeng gamitin sa election Only protest. sa protest. Tama Okay. po. Pagkatapos ng halalan, so tayo po'y bumoto, binilang, nakapaggawa na ng election returns, 9, transmit, print ng 21 election returns. Ang kasunod na po, yung proseso na ipapakita natin. So matatapos na po yung pag-iimprenta ng local election returns. Ito na po yung last part ng 21, ano? Ang kasunod na po nito, mag-iimprenta lang po siya ng ating statistical reports para po dun sa kasunod, and then ready na po ito. Ito, statistics naman po ang generate niya, no? So makikita nyo, bukod sa election return, may statistical report pa tayo para po yung Which lahat will ng include- gustong mag-audit. Nandito po ang lahat. Yung mga nabilang na balota at kasunod. Ito na po yung kasunod niyan. Di ba nangako po ako kanina na pagkatapos ng botohan, ay pwedeng ma-review yung ating balota. So meron pong feature ito, Ma'am Angela at Sir Diego, na ballot review. At ang purpose po ng ballot review ay ipakita yung mismong balota. Ito po, kung ma-focus nyo sa screen, Sige. nakatanggap Tahan ko po dyan, tayo ng 4 na balota kanina. So meron pong 4 na summary ng ballots na makikita natin. So ito, sa punto pong ito, ang mga watchers, ang mga teachers na merong cellphone, papayagan po natin mag-video, mag-picture. Dahil dito papakita natin yung 4 na balotang binasa niya. Ayan. Yan po. Yan yung Para pinasok po natin makapagtara sila if they want manually, makapag-audit. So si botante may audit, nakita ang balota, watchers and teachers pwede silang mag-audit. Ito, ayan yung mga... So may 4 po. So kung titingnan nyo po, pwedeng balikan yan. Bibigyan natin sila ng pagkakataon. Isa-isahin yan. Hindi naman po makakadili sa halalan dahil tapos na. Ang purpose lang po nito, audit and transparency. Yes. May isa pa po. May last feature pa Okay, po kami ng go. audit. Ngunit hindi po ito gagawin sa araw ng halalan. Ito po yung gagawin tungkol sa protesta. No? So kung makikita po natin, merong VVPAT review. Ang purpose po niyan, nasaan yung ating camera? Pakibuksan mo yung camera natin. Ayan, nakabukas na po siya. Yan. Okay. So kung makikita nyo po, ang purpose kanina, ma-scan. Ito po yung hawak kong balota kanina. Kung matatandaan nyo, yung pong sinasabi ko na may undervote, overvote. Tingnan po natin kung pareho po ang resulta. Yan, check ko Ayun. De La Cruz. 8. Tama. Parehong-pareho po ba? Okay. Meron pa po. We'll go beyond that. Tignan na po natin yung harapan ng balota. Dahil supposedly, dapat ang makita kong boto dyan ay si De La Cruz, De La Cruz, De La Cruz, De La Cruz. Ayan po yung 4. Ayun. Tapos may undervote. Wala na akong binotohan na iba. Ano pa bang dapat kung makikita dyan? Yung pong ating Member of House of Representatives, isa, si Riel. Pero nag-overvote po ako dun sa Provincial Governor. 2 ang pagkakaboto. Nag-overvote po muli ako pagdating dun sa mayor na makikita po natin dito. So ang Lahat kapasidad po na listed. to ay makikita natin pag tayo po'y nagprotesta. Ah, So ito'y pagpapatunay lamang na totoong na-save at na-capture ang inyong balota at nabilang ng tama ang inyong boto. At lahat ng ginawa dito ay nakalista. Ito nakakatakot. Question ko lang. Siyempre, tanong ng marami. Lahat nandito, paano ko masira? Quickly, attorney. Mabilis po. Ang inupahan po ng COMELEC ay 110,000 machines. Ang gagamitin lang po natin ay 93,000 machines. So sa bawat munisipyo, probinsya, meron pong ready na kapalit. Karamihan naman po ng error ng makina ay yung sa pagpindot ng teachers. Kung sakali man ganon, mabilis ma-rectify, may technician. Pero kung magtatagal, ang sabi nga po namin, palit kagad, ililipat lamang po yung ating USBs, lipat sa bagong makina, simula na po ulit, tuloy-tuloy tayo. Okay. At ang isa pang kagandahan, kung sakali mo po maubusan ng makina, dati po isa lang repair hub ng COMELEC. Ito'y nasa Laguna ngayon. Lahat ng lalawigan, lahat po ng highly urbanized cities, meron na pong repair hub. So wala na tayong makikita mga balita katulad dati na natigil ang eleksyon kasi sira. Tama Walang po. ganon. Ay, nag-aantay pa ng technician mula sa COMELEC. Tanggap po Walang natin na machine lang ito, maaring may masira dahil bago, hindi natin inaasahan ganun karami at ready po tayong Ready. palitan ng makina. Okay, Yeah. nako. So at least, Ito na. thank you very much sa mga kababayan natin. Got an overview of how the machine works para maiwas ang fake news. Di ba? Malinaw sa atin lahat. Oo. Alright, thank you so much. Ang importante po talaga ay maayos niyo pong isa-shading yung mga balota. Magdala na po kayo ng inyong mga listahan. Alam niyo na dapat yung bobotohin niyo. At bawal po magdala ng cellphone sa loob. Bawal At picturean, bawal picturean yung mismong machine. Anything to add before we let you go po? Opo, una po sa lahat, yung ating pong list ng ating mga botante, huwag po kayong magalala, wala ng flying voters dahil may litrato po, yung dadatnan yung listahan. Makikita po ng teachers kung sino yung nasa harapan niya.
At yung pong indelible ink, huwag nyo pong kakalimutan at hindi po Yes. makakalimutan, teachers, lalagyan po kayo ng indelible ink pagkatapos po ninyo makaboto para hindi nabubura matudumihan. yun, kasi At may hindi mga po yun mabubura. At hindi nag-fade. At hindi nag-fade. All right. Thank you very much, Comelec Yes. spokesperson Rex Laudianco, for joining us today. It was truly a pleasure. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.